Hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1123 full spoiler. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1123 at ang title nga nito ay The Two Weeks Void. At sa cover page ay nagpapatuloy nga ang kwento ng pilgrimage ni Yamato sa Wano, kung saan yung naging parusang araw ni Denjiro sa mga batang bumabato kay Yamato, kumain nga ang mga ito ng Oden kasama yung taong kinamumuhi nila. At dahil nga raw doon, naging magkakaibigan ng araw ang mga ito. So nagsimula nga ang chapter sa Egghead Island. Matindi nga ang pangyayari dahil ipinakita na dahil dun sa napakalakas na haki na nagmula kay Joy Boy, talagang ubos at nawalan nga raw ng malay lahat ng mga Marines. At ang matindi nga dyan, kasama nga raw ang mga Vice Admirals. So wala nga ang exemption na sinabi mga tol, kaya talagang ubos nga lahat ng mga Vice Admiral dahil sa napakatinding haki na yon. Samantala si Snake naman daw ginigising nga ang mga Marines para habulin nga ang mga Straw Hat. Pero deep inside mga tol, maaaring gusto lang sumama netong si Snake kay Luffy. So dahil nga dyan, talagang wala nang hadlang pa at wala nang makakapigil sa mga Straw Hat para umalis sa Egghead Island. Na-cancel nga ang ability ng mga Gorosei at napauwi ang mga ito. Kaya nga talagang hindi nalalaban pa si Kizaru. Naubos nga at nawala ng malay ang mga Vice Admiral pati na ang mga Marines. Kaya talagang hindi na nga sila makakahabol pa sa mga Straw Hat. Mula naman sa Elbap ship, naka-gear 5 pa nga rin daw si Luffy. Nagpasalamat nga siya sa Giant Robot dahil sa ginawang tulong nito, pero wala nang ang reaksyon pa mula kay Emmet. So ayun, mukhang yan na nga talaga ang katapusan ng Ancient Robot. Masasabi natin na siya nga ang MVP sa arc na to dahil kung wala nga siya, talagang hindi makakatakas sa mga Straw Hat. So sabi naman ni Dora at Brogy, hindi na nga raw nila madama ang presensya ng mga kalaban at dahil ngayon sa nawala ng malay lahat ng mga ito. Kaya dagdag pa nga nila ang Conqueror sa aking araw na yun, maaring mas malakas pa kay Red Hair Shanks. No doubt nga yun mga tol, ito nga talagang pinakamalakas na Conqueror sa akin na nakita natin sa kwento. Though masasabi natin na si Shanks nga ang pinakamalakas na may Conqueror sa akin na buhay, pero walong Vice Admiral nga yung nandito sa Egghead Island na talagang nawala ng malay. Kaya ibang level nga talaga ang hacking ito na nagmula kay Joy Boy. So dahil nga dyan, talagang kinonfirm na dito na naglayag na ang Elbap ship at ang 1,000 Sunny patungong Elbap. At ipapakita nga raw na natutulog si Bonnie kasama si Kuma, habang si Zoro naman nagre-relax lang at talagang naiiyak naman daw si Usopp habang binabati niya nga si Dory at Brogy. Si Luffy naman tumanda na naman at humiga nga sa lap ni Nami. At si Sanji nga lang daw yung nakatayo habang tinitingnan nga raw nito ang bangkay ni Dr. Vegapunk. Sabi nga ni Sanji, hindi nga raw siya komportable sa mga sinabi nito sa kanya. Ito ba raw talaga yung gustong mangyari ni Dr. Vegapunk? Hindi niya nga raw naunawaan masyado, pero talagang matindi nga raw yung ilang mga sinabi ni Dr. Vegapunk. At mula nga dyan, nagkaroon nga mga tol ng flashback 2 weeks ago dito sa Egghead Island. Nadiscover nga raw ni Shaka na merong naging pagbabago sa data ng flower plant, kaya ipinakita niya nga raw ang impormasyong ito kay Vegapunk at Pythagoras. Sabi nga ni Shaka sa kanila, nagkaroon nga raw ng pagbabago sa bilang ng density at neutron flux. Masyado nga raw talagang nadagdagan yung energy na ginagamit sa mga Seraphim. At kung pagkakamali nga raw ito, talagang napakatinding issue. At sabi nga ni Pythagoras, talagang ibang-ibang nga raw yan sa data na na-record nila. At dagdag pa nga ni Shaka, mukhang gusto nga raw itago ang mga datang ito. Kaya sabi nga dyan ng Stella, maaaring may sala nga raw isa sa mga Vegapunk. At kung si Lilith ba raw kaya yon? Dagdag pa nga ni Shaka, talagang napakalaking enerhiya nga raw ang nawala. At dagdag naman ni Pythagoras, kailangan nga raw nilang gamitin ang stealth mode sa mga utak nila. Tama nga raw yun sabi ni Shaka dahil sa pag in-upload nga raw nila ito sa bank records, malalaman nga lang daw ito ni Lilith o nang may sala at maaalerto. At yun dahil nga dyan, nag-imbestiga na nga ng magkakasama ang tatlong Vegapunk. At matapos nga ang isang linggo, na-discover nga nila ang tunay na may sala. At yun nga, walang iba kundi si York. So grabe nga dahil sa masyadong nahusgahan agad si Lilith dahil siya nga yung evil. Pero alam nating lahat na si York nga yung greedy sa mga Vegapunk. Si Pythagoras nga ang nakaalam na si York nga talaga ang salarin at talagang hindi nga makapaniwala ang Stella at si Shaka. Yung mga impormasyon nga raw na in-upload ni York sa bank records mga fake memories. Minanipula nga raw nito yung mga videos mula sa Denden Mushi at nalaman nga rin ni Shaka na merong records here kung saan minanipula nga rin daw nito ang mga sea beast weapon. Napatanong na nga lang si Dr. Vegapunk kung bakit at humingi nga
siya ng patawad kay Lilith. At sabi niya pa nga talagang pagkakamali raw ang gumamit ng grid para makagawa ng isang tao. Nalaman nga rin nila na merong records here kung saan nakapag-communicate nga ito sa mga 5 elder, kung saan sinabi nga raw ni York na pinag-aaralan ni Dr. Vegapunk ang patungkol sa Void Century. At naisip nga ni Dr. Vegapunk na kaya raw pala talagang madalas sila binibisita ng mga Cypherpol agent. At yun, after nga niyan, nabalitaan din nila ang nangyari sa Lelouch Kingdom. At napagtanto na nga ni Dr. Vegapunk na ang ninakaw ni York portion ng Mother Flame. At ginamit nga ang Sea Beast weapon para ipadala ito sa world government. At dahil nga dyan, naisip din ni Dr. Vegapunk na ang world government may hawak ng ancient weapon. So ayun mga tol, mukhang yan na nga talaga yung confirmation na hawak ng world government ang ancient weapon Uranus. Alam nga natin yung location ng Poseidon at Pluton, kaya tanging Uranus na nga lang yung natitira. Nagamit nga ng world government ang Mother Flame sa Lelouch Kingdom, kaya ibig sabihin nga nun nasa kanila nga ang ancient weapon Uranus. Sabi nga ni Shaka, siguro raw pwedeng hulihin na lamang nila si York, pero sabi nga ni Dr. Vegapunk huli na nga raw ang lahat. Kahit na ano pa raw ang goal ni York, napatunayan na raw nito sa world government na kapaki-pakinabang siya dahil sa Mother Flame. Kaya sila nga raw ng mga Vegapunk na nalaman ng patungkol sa Void Century siguradong mabubura. Pwede nga raw silang maghanda ng barko para yung ibang mga nakatira sa Egghead Island makaalis, pero hindi nga raw yun para sa kanila. Lahat nga raw ng mga Marines meron ng sikretong utos ang hulihin sila, kaya siguradong hahabulin nga raw sila ng mga ito hanggang sa dulo ng mundo. Kaya mamamatay nga rin daw sila kahit na ano pang mangyari. Pero meron nga raw silang device na wala ang Uhura 22 years ago. At yun nga ang paraan na may broadcast ang lahat sa buong mundo. Dagdag pa nga ni Dr. Vegapunk, habang mas lumalapit siya mas lalong dumidilim. Ano nga raw kaya talaga ang world government at hindi niya nga raw hahayaan na masayang lamang ang pagkamatay niya. So meron nga raw silang isang teknolohiya na talagang kailangan nilang protektahan. Yun nga ang kumuputo ang machine para makagawa ng Island of Cloud. Kailangan nga raw nilang protektahan ito dahil sa napaka-useful nito sa mga tao pag lumubog na ang buong mundo. At mula nga dyan ipinakita naman na nagsimula na nga si Dr. Vegapunk na i-modified ang ancient robot at inilagay ang Haishen Denden Moshi. Isang araw nga bigla na lamang siyang nakita ni York at tinanong kung ano ba ang ginagawa niya. Pero sabi nga lang ng matanda sinusubukan niya nga raw pagalawin ang ancient robot gamit ang Mother Flame. At sagot nga lang ni York, sana nga raw maperpekto na ang Mother Flame. Sa isip naman ni Dr. Vegapunk, yung pagiging hindi pa perpekto ng Mother Flame ang tanging pag-asa nila. So meaning mga tol, talagang hinihintay din ng world government na ma-perfect nila Vegapunk ang Mother Flame bago nga nila tapusin ang mga ito. So ayun, 2 days ago naman mula sa present nagsimula na nga mag-record si Dr. Vegapunk, si Shaka at si Pythagoras. At yun nga yung i-broadcast nila sa buong mundo. At matapos nga mag-record binura ng tatlo yung memories nila sa nakaraang 2 linggo. Para nga naman hindi ma-expose yung plano nila, pero yung knowledge nga rin nila na si York ang traitor mabubura rin. Kaya ayun, talagang hindi nga nila alam na si York nga ang traitor. Matatandaan natin na napatay nga ni York si Shaka habang talagang hindi nga rin makapaniwala si Dr. Vegapunk nung mga oras na yon. Kaya pala ganun na lamang yung nangyari dahil sa binura nga nila yung mga memories nila. So sabi pa nga ni Dr. Vegapunk talagang mangyayari nga raw ang isang disaster, pero yun nga raw talaga ang magdadala sa kanila para manalo. At nang magising nga si Dr. Vegapunk matapos na burahin ang memories niya, ang tanging naiwan nga yung note para sa sarili niya na yung research nga raw nila nalik na sa world government at mamamatay nga raw sila. Pero sa loob nga raw ng 2 weeks na yun naghanda na sila ng countermeasure, kaya maniwala na nga lang daw yung si Dr. Vegapunk sa sarili niya at mamatay. So hindi nga pareho, pero parang may similar vibe nga ito sa sinabi ni Levi kay Erwin sa Attack on Titan na sumuko nga raw ito sa pangarap niya at mamatay. Wala lang, pero para sa akin isa nga yun sa pinaka-iconic line sa mundo ng anime. Anyway, cut naman dun sa scene kung saan sumakay nga sila Dr. Vegapunk, Sanji, Atlas at Franky sa Vegapunk 8. Sabi nga ni Vegapunk kay Sanji nung time na yun wala na nga raw siyang balak na umakyat pa at mananatili nga raw siya sa babang parte ng Egghead Island. Sabi pa nga ni Dr. Vegapunk kung posible nga raw hayaan na nga lang daw ni Sanji na mamatay siya. Dagdag pa nga ng matanda, ramdam niya nga raw na kung sakaling mamamatay siya may importanteng mangyayari. Sabi naman ni Sanji, oo naman daw dahil sa magsasanhi nga raw yun ang napakalaking gulo pag hinayaan
hinayaan niya nga lang daw mamatay ito. Pero talagang nagmakaawa nga si Dr. Vegapunk kay Sanji. So yun, pwede nga nating sabihin na merong punto na talagang hinayaan nga ni Sanji na mamatay si Dr. Vegapunk. Yun na nga rin siguro yung dahilan kung bakit parang wala ngang nagawa si Sanji. Pero yun, meron pa ang gustong sabihin si Dr. Vegapunk kay Sanji. Pero yun, biglang cut nga sa present kung saan nagse-celebrate na ang mga giant kasama sila Luffy. Si Usopp nga raw nasa kamay ni Dory. Si Luffy naman hinawakan ni Brogy pero nasa matandang form pa nga rin daw ito. Habang si Chopper naman daw nasa balbas ni Brogy. Lahat nga raw sila talagang napakasaya except na nga lang kay Luffy na hindi makagalaw dahil sa tumanda nga ito. At sinasabi na nga lang daw ni Luffy na hintay raw at i-celebrate nga raw nila yan mamaya. Pero talagang tuwang-tuwa nga si Usopp dahil sa papunta nga raw sila ng Elbap at yun nga raw talaga yung lugar na gustong gusto niyang mapuntahan. Habang si Brogy at Dory naman talagang patuloy ngang tumatawa. At habang patuloy nga raw na nagse-celebrate ang mga ito, doon na nga raw ipinakita yung gustong sabihin ni Dr. Vegapunk kay Sanji. At sabi nga ng matanda tungkol nga raw sa One Piece, hinihiling niya nga raw na sila ang mga Straw Hat ang makakuha nito. So yun mga tol, yan na nga ang full spoiler ng chapter 1123. So mukhang talagang napahanga nga si Dr. Vegapunk sa mga Straw Hat at tingin niya nga talagang karapat dapat ang mga ito para makuha ang One Piece. Wala nga tayong break next week kaya maaaring makita na nga natin sa susunod na chapter ang Elbap. At yun, i-comment nyo na nga lang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!